Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo ang pagbubunyag. Gaya po ng dati, mga kaibigan, ay pinakahahangad po namin na muli kayong makapili sa ganitong mga pagtalakay at sana po ay makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Muli po kasama natin sa pagtalakay ang kapatid na Byron Soratos. Salamat po, kapatid Davic. Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Pakinabangan nawa ninyo ang gagawin nating pagtalakay ng isa na namang napakahalagang paksa. Mga kaibigan, bago lang po ang ating pagtalakay ay bigyang daan muna natin at panoorin ang ginawa po naming panayam at malalaman po ninyo kung bakit nila iniwan ang kanilang dating relihiyon at ngayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Narito po siya. Ako po si kapatid na Eduardo B. Dulay. Ako po ay nakatala sa lokal ng Kamahuan, distrito po ng Nueva Ecija South. Ang dati ko pong reliyon, simula po sa Katoliko ay naging Baptist po. Sa Katoliko po, nung nandun po kami, dahil po ang mga magulang ko ay talaga pong lihitimong mga Katoliko. Kaya po kami, nagsasagawa ng mga pagro-rosaryo, nakaluhod po kami, na wala naman po kaming naintindihan, kundi yung paulit-ulit namin pagsagot. Nung ako po ay Katoliko, ang paniniwala ko po, para ako'y maligtas ay lagi lang pong dadalo sa simbahan at magsasagawa ng pagro-rosaryo gabi-gabi. Doon lang po ang sinampalatayanan ko, kasama ko po ang aking mga magulang. Ganun po at kami po ay napunta naman sa Baptist. Umanib po ako sa Baptist dahil maliligtas po ako, tanggapin ko lang po si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Sinubukan ko po na tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Tinampalatayanan ko rin po yun na gagawa ako ng mabuti, tanggapin ko si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Napakadali po kaya sa pakiramdam ko po, ligtas na ako Isa pa po, ikinumpara ko doon sa Katoliko na wala pong mga ribulto na sinasamba. Kaya naakit po ako doon. At simula po doon, sa Baptist, nakatatlong taon naman po ako. At umiwalay na po ako doon sa aral na yun. Dahil po nagkaroon ako ng pag-aalinlangan. Dumating po yung panahon na ako po naanyayahan ng isa kong kaibigan na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Na ako po ay dumalo sa isinasagawang doktrina. Itinanong ko po ang tungkol sa kaligtasan. Nabatid ko po na ang tao pala ay dapat mapaanib sa iglesia o tinatawag na kawan. Kaya nung madinig ko po yun, ako po lubos na natuwa at nagpatuloy pa ako sa pag-aaral ng mga aral ng Iglesia ni Cristo. Isa po yun sa napakinggan ko pa rin na hindi lamang po sa mabubuting gawa na maliligtas ang tao, kundi doon po sa tamang pagkilala at pagsunod kung anong kalooban ng Diyos. At ang tamang pagkilala po para magkaroon ng kaligtasan, yung pong umanib po sa Iglesia ni Cristo. Kaya po ako nagpasya ng mapaanib sa Iglesia sapagkat doon ko po natagpuan yung dalisay na aral na saan ko man po isipin, kumpara sa dating reliyon, wala pong salungatan ng mga aral. Kaya po iniwan ko po yung dati kong reliyon at ako po ngayon ay isang masiglang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Noong pa man po talagang gusto kong maligtas. Ngayon po nasa Iglesia ni Cristo ako, lubos po ang pagtitiwala ako na ako po ay ligtas. Kasama po ang aking buong sambayan. Ako naman po nangangako kasama po ang aking sambayan na hanggang sa kamatayan po. Nasa panig po kami ng pamamahala na siyang nangangasiwa, namamahala ngayon. At siyang nangunguna na maiharap kami ng sakdal sa Diyos. Lubos po ang pasasalamat namin sapagkat naawa po sa amin ng Diyos sa pagsisika po namin sa kabila ng aming maling reliyon, natawag po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya po sa aking mga kababayan, ng mga Pilipino at sa aking mga magulang, mga kaibigan at mga kapatid. Kayo po ay
lubos naming inaanyayahan na mapakinggan po ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo na maaari din naman po kayong magsiyasat. Suriin po ninyo para po sa ganon matamo po ninyo yung tunay na kaligtasan. Kagaya naman po ng nangyari sa akin at sa aking pamilya sa ngayon. Kaya po kami hanggang sa kamatayan ay magpapatuloy po kami na sa pag-aanyaya at sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, isang mahalagang paksa ang ating pag-uusapan at tatalakay sa pagkakatong ito na may kinalaman kung paano makapag-iingat ang tao na madaya ng mga bulaang tagapangaral. Hindi tututol ang ating mga sumusubaybay, kapatid na Byron, na may mga tao na maselan. Halimbawa, maselan sa kanilang isusuot na damit, maselan sa kanilang pagkain kakainin, maselan sa pagpili ng kanilang kaibigan, o kaya lalo na sa pamalagi ang makakasama sa kanilang buhay. Pero nakalulungkot, mga kaibigan, na may mga tao po ngayon na hindi na po maselan pagka ang pag-uusapan ay sa pagpili ng relihiyon na kanilang kaaniban. Mga kaibigan, anong uri kayang mga tagapangaral ang hinahanap po ng maraming mga tao sa panahon natin? Babasahin po natin itong nakatala sa aklat ng ikalawang Timoteo, 4:3 hanggang 4. Ito po ay pahayag ng apostol na si Pablo, sapagkat darating ang panahon na ang mga tao ay hindi titiisin ang mabuti at kapaki-pakinabang na aral, kundi pagtataglay ng makakating tainga para sa anumang bagay na nakasisiya at nakalulugod. Magtitipon sila sa kanilang sarili ng maraming guro na pinili upang mabigyang kasiyahan ang kanilang sariling kagustuhan. Dito po ay may banggit si Apostol Pablo na mga guro at mga ngaral na magtuturo sa kanila ay yung makapagbibigay sa kanila ng sariling kasiyahan. Kaya yung banggit dyan ni Apostol Pablo, kapatid na Byron, na darating ang wika ang panahon, hindi na ang wika titiisin ng marami ang mabuti at kapakipakinabang na aral. Kailan ba yung tinutukoy ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na darating na panahon na hindi na po titiisin o hindi natatanggapin ng marami ang mabuti at kapakipakinabang na aral? Ano ba ang gusto ng tao sa kasalukuyan? Basahin po natin ang mga naunang talata, mga talatang 1 hanggang 2 sa gayon pa ring aklat. Ganito po ang nakasulat. Ngunit unawain mo ito, na sa huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y mga magiging maibigin sa sarili at ganap sakim, maibigin sa salapi, at pinag-aalab ng labis, masakim, na paghahangad sa kayamanan. Ang tinutukoy po kanina ni Apostol Pablo na panahon na kung saan hindi na po titiisin ng maraming tao ang kapaki-pakinabang at mabuting aral, ang banggit po ay mga huling araw. Yun po ay tumutukoy sa panahon natin ngayon. Araw na kung saan malapit na ang paghuhukom. At kung bakit po ay sapagkat ang magiging uri ng tao sa kasalukuyang panahon, anya ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi at sa mga kayamanan. Hindi hubat ganyan nga ang uri ng karamihan ng mga tao? Ngayon, yung paglitaw ng maraming tagapangaral, kapatid na Byron, nagbunga yan ng pagdami ng iba't ibang mga relihiyon, dumadalo sa kanilang mga pagtitipon o pagsamba, ay yan kaya ay nakasisiya sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Mabuti po ay basahin natin itong pahayag ng Diyos mismo. Dito po sa aklat ng Isaiah 58, 1 hanggang 3. Sinabi ni Yahweh, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap. Sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba. Ang sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang nag-aayuno'y patuloy na inaapi
ang mahihirap. Dito po, mababakas natin, mga kaibigan, na hindi po natutuwa ang Diyos sa ganung uri ng paglilingkod, na di umano'y nagre-relihiyon, nagsasagawa din naman ng paglilingkod at pagsamba sa Kanya o sa ating Panginoong Diyos, pero pabalat bunga na lang po Sabi nga dun sa talata, kunwaan niya'y natutuwa na ang kalooban ng Diyos ay malaman. Kunwaan niya, ibigan niyang palabasin na ang gawain nila ay matuwid. Subalit, sa katotohanan, wala pong katwiran sa kanilang ginagawa. Sapagkat ang pinakalayunin ng ginagawa nilang paglilingkod, pansariling kapakinabangan lamang. Kaya nga, may mga grupo na sa kanilang mga pagtitipon ay yun ang kanilang laging binabanggit. Apo. Gusto ninyong magkaroon ng kasaganaan, bibigyan kayo ng Diyos ng isang pagpapalang siksik, liglig, umaapaw. Apo. Yun naman ang gustong-gustong marinig nung mga tagasunod nila. Mga kaibigan, uulitin po natin. Hindi po kalaban ang Diyos ng kasaganaan, ng pagpapala, ng kayamanan sa mundong ito. Sapagkat yan nga po'y bahagi ng ipinangakong pagpapala ng Panginoon Diyos sa mga lingkod niyang matwid at tapat na naglilingkod sa Kanya. Pero hindi po yun ang puntirya ng sino mang gustong maglingkod sa Diyos. Sa talatang binasa po ninyo ay hayag na hayag Apo. na pansariling kapakinabangan lamang ang habol nila sa kanilang pagrelihiyon. Ngayon, baka ang iniisip naman ng iba, ganito kapatid na Byron, hindi ba yung mga nangangaral po nila, ang maraming mangangaral ngayon, hindi po ba't ang kanilang iniaalok ay kaligtasan din ng tao kahit pa nga sila ay nag-aalok din ng pag-unlad ng kanilang pamumuhay? Yun pong kanilang itinuturo at ipinapangako, yun po ay nakalihim o nakatagong layunin. Sapagkat kung babasahin po natin sa Biblia, kapatid Davic, ang pinaka layunin ng mga nangangaral ng ganyan ay ganito po, nakasaad sa aklat ng Ezekiel 33:31. Ang bayan ko'y lumalapit sa iyo, gaya ng lagi nilang ginagawa, at nauupo sa harapan mo para makinig sa iyong mga salita. Ngunit, hindi naman nila isinasagawa. Ipinahayag nila sa kanilang mga labi, ang kanilang pagsamba, ngunit ang mga puso nila ay matakaw sa pakinabang na di makatarungan. Maaring ang bukang bibig, ang laging ibinubulalas ng kanilang pangangaral at pagtuturo ukol sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, subalit ang talagang totoo, ang pinaka layunin sa kanilang ginagawang pagtuturo yung pakinabang na pansarili. Ang sabi nga, ang kanilang pusuan niya ay matakaw sa pakinabang. Yung kanilang sinasabi, yung ibinubulalas ng kanilang mga labi, yun po ay hindi pawang katotohanan. At kung meron man silang naririnig ng mga itinuturo ng Biblia, kapatid na Byron, mga kaibigan, pero ang banggit doon hindi naman po nila isinasagawa. Hindi nga ho nila naiintindihan, mga kaibigan, hindi po naunawa ng marami kung alin po ang katwiran ng ating Panginoon Diyos sa gagawing pagliligtas. Akala kasi ng marami ngayon, kapatid na Byron, basta may relihiyong ka, basta ikaw ay naglilingkod di umano sa Panginoon Diyos, mabait ka naman sa iyong kapwa, tama na yon. Akala nila, yun na ang makapagliligtas sa kanila. Mga kaibigan, alin po bati sa Biblia ang katwiran ng Panginoon Diyos na doon dapat nakasalig ang gagawing paglilingkod ng tao upang maging makatarungan ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Ang dapat po na maging batayan sa kaligtasan at sa ginagawang paglilingkod, wala pong iba kundi ang Biblia. At yan po ang ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Wala tayong ibang pinagbabatayan sa ligan ng ating pananampalataya kundi ang Biblia o ang Ebanghelyo. At yan naman po ay pinatutunayan sa atin dito po sa aklat ng Roma sa 1:16-17, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Magiging makatwiran po
ang pagliligtas, maging ang ginagawang paglilingkod ng tao sa Diyos kung ang pagbabatayan niya ay ang Ebanghelyo, Biblia o mga salita ng Diyos. Sapagkat dito po nahahayag ang katwiran ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi sa kung ano lang ang kinasanayang gawin ng tao, Opo. doon na siya mamamalagi at hindi na siya magsusuri. Mga kaibigan, kailangan matiyak po ng tao kung alin yung pagliligtas na isasagawa ng ating Panginoon Diyos na naaayon po sa katwiran. At yan naman po ay nakasulat sa Biblia. Alin po ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos, mga kaibigan, na naaayon po sa katwiran, ito naman ang nakalulungkot at tinanggihan ng marami. Sana po ito ang masunod ng bawat isa na naghahangad na maligtas. Dito po sa ikalawang Korinto 5:21 at 17, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Dito po ay may kausap si Apostol Pablo na ayon sa kanya, pinatutunayan niya na sila ay mga nasakop ng katwiran ng Diyos sa pagliligtas. Niliwanag po yon sa talata na ating binasa. Sila ang mga tao na kay Kristo. Naging nasa uring mga bagong nilalang. Ibig sabihin, kung dating nagkasala, nawala na po yun. Napatawad na sila sa kanilang mga kasalanan, kaya sila ay nasakop na ng katwiran ng Diyos sa pagliligtas. Kaya yung pagiging bagong nilalang, kapatid na Byron, hindi yan katulad ng sinasabi lang ng iba na mula sa kanilang maling paraan ng pamumuhay, nagbagong buhay na raw sila, at ang paliwanag naman ng iba, yan daw ay mga Hudyo at mga Hintil, at iba pang mga paliwanag. Mga kaibigan, kunin natin ang pahayag ng Biblia. Alin po ba ang bagong nilalang o nilalang na bago? Basahin po natin, Biblia pa rin po ang sasagot, dito naman po sa aklat ng Efeso 2:15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ang tinutukoy po na mga kay Kristo. O, ayon nga sa binasa natin kanina, mga nasa uring bagong nilalang. Sila po ang kabilang dun sa binabanggit ni Apostol Pablo na taong bago. Na kung saan mula sa dalawa, nalalang itong taong bago. Kaya ang katwiran ng Panginoon Diyos, kapatid na Byron, sa kanyang pagliligtas na naayon po sa katwiran, mga kaibigan, kung makabilang ang tao doon sa nilalang ng ating Panginoon Kristo sa kanyang sarili na isang taong bago. Ngayon, ano kabalangkasan nung isang taong bago, kapatid na Byron, na doon dapat magsikap ang tao na mapabilang upang maging makatarungan ang pagliligtas ng Panginoon Diyos? Hindi po gaya nung iniisip ng iba na ang tinutukoy daw ay Hudyo at Hintil. O kaya ang ating Panginoong Kristo at lahat ng nagpapakilalang Kristiyano, lahat ng nagsasabing sila ay tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Kundi ayon po sa Biblia, ang dalawa na naging isa, kaya nalalang ang isang taong bago, ay ang binabanggit po sa aklat ng Kolosas 1:18 na pagtuturo pa rin ni Apostol Pablo, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang dalawa po na tinutukoy na bumubuo sa taong bago, na ang sino mang maging kaanib dyan ay makararating sa pagiging bagong nilalang, walang iba po kundi ang ating Panginoong Kristo na pinakaulo at ang kanyang iglesia na kanyang katawan. At paano tinawag ng mga apostol ang iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Natural po, sunod sa pangalan ng pinakaulo o ng may-ari nito. Gaya nga ng mababasa natin na patotoo ni Apostol Pablo dito po sa aklat ng Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Nang i-address po ni Apostol Pablo
ang mga kaanib sa iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo nang sila'y magkita-kita sa Roma, ang banggit po ni Apostol Pablo, iglesia ni Kristo. Sunod sa pangalan ng may-ari, sunod sa pangalan ng pinakaulo o pangulo, iglesia ni Kristo. Kaya nga, hindi na iba sa ating Panginoon Opo. Kristo ang kanyang iglesia sapagkat katawan niya yon. Mga kaibigan, hindi po magiging makatarungan ng pagliligtas ng Diyos sa tao kung hindi siya magsisikap na maging kabilang o maging kaanib sa iisang tunay na iglesia ni Kristo o sa iglesia ni Kristo. Kaya yung mga taong nadaya ng mga bulaan tagapangaral, mga kaibigan, may pagkakataon pa po. Ang iglesia ni Kristo po na naglilingkod sa inyo ay patuloy na naghahayag ng mga katotohanan upang magawa po ninyo ang isang matibay at matatag na pagpapasya para po umanib sa tunay na iglesia bago po maging huli ang lahat. Totoong ang mga tao po sa mundo ngayon ay maraming pinagkakaabalahan. Opo. Marami siyang isinasaalang-alang, marami siyang nais gawin sa kanyang buhay. Subalit mga kaibigan, hindi po niya dapat malimutan at hindi dapat niyang ipagwalang bahala ang may kinalaman sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga, tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Byron, bagamat sinisikap din nating matugunan ang ating mga pangangailangan araw-araw sa panig ng mga magulang na naghahanap buhay, sa panig ng mga kabataang nagsisikap na sila'y makapag-aral, tumuklas ng mga karunungan sa mundo. Subalit mga kaibigan, saan nakatuon at nakalagak ang buong pag-asa ng mga kaanib sa loob ng tunay na iglesia? Alin ang kanilang tunay na inaasahan? Basahin po natin dito po sa pagtuturo ni Apostol Pablo na nakatala dito sa Filipos 3:19 hanggang 21. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kung paano pong yari na ang pasya ng Diyos sa sino mang nagre-relihiyon at nagsasagawa ng paglilingkod sa Kanya, na ang layunin naman pansariling kapakinabangan, na yun nga ay walang iba kundi kapahamakan, sa panig naman po ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos, sapagkat ang kanilang pinakalayunin ay para mabigyang lugod ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kalooban. Ang sabi po sa talata, ang langit ang kanilang pinakatinatanaw. Yun ang ipinangakong bayang banal Apo. sa mga magiging mapalad na maliligtas pagdating ng ating Panginoon Kristo sa araw po ng paghuhukom. Kaya ito po ang dahilan mga kaibigan kung inyo napapansin ay ito ang pinakapangunahing pinagsisikapan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo kung paano po mapatatatag ang pananampalataya na natamo dulot ng kahalalan sa paraang nagsisikap na makapanatili sa tapat na pagsunod sa lahat ng mga aral ng Diyos na itinuturo ng namamahala sa Iglesia, sapagkat ang pamamahalang inilagay ng Diyos sa Iglesia ang binigyan ng karapatang makapagpahayag ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ito rin ang dahilan mga kaibigan kung bakit puspusang ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Yung ating isinasagawang mga pagmimisyon, yung ating isinasagawang puspusang mga dakilang mga pamamahali ng mga salita ng Diyos upang marami pang mga tao po ang makarating sa katotohanan at makasama namin sa loob ng tunay na iglesia. Higit po sa lahat, mga kaibigan, kung loloobin ng Panginoon Diyos, makasama namin kayo sa biyayang kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Nawa mga kaibigan ay muli kami nakatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng dalisay na katotohanan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Samahan po niyo kami sa isang panalangin.
Panginoon po naming Diyos, sa pagkakataong ito, una na'y nagpapasalamat kami sa iyo. Amen. Sapagkat muli sa pamamagitan ng programang ito ng iyong banal na iglesia, nahayag ang mga katotohanan mo Amen. na maghahatid sa tao sa pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Nawa ang kanilang madama, lahat ng nakapakinig sa pangangaral na ito ay ang malabay na pag-ibig at pagmamahal mo Opo. na maligtas sa tiyak na kapahamakan ang mga taong nilalang mo sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng iyong kalooban. Amen. Kahabagan mo po lahat ng nakapakinig, matutong magpasakop at sumunod sa iyong mga salita Amen. para sila man magkamit ng mga pangako mo, Opo. higit sa lahat ng pangakong kaligtasan. Amen. Panginoong Hesus, salamat po ng marami sa iyo. Opo. Patuloy mong basbasan ang programang ito ng iyong banal na iglesia. Amen. Magamit pang mabisang kasangkapan Opo. sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Opo. Tumawag pa ng maraming tao Amen. na magbabalik loob sa Ama. Amen. Amang Diyos, ganito kami umaasa. Karamay sa iyong basbas at pagpapala, ang kabuuan ng iyong banal na iglesia. Amen. Mamalagi ang malayat matiwasay na mga paglilingkod Amen. sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Napupuspusin mo ng karunungan at kapangyarihan. Amen. Alang-alang po sa kapakanan ng buong iglesia. Amen. Ang lahat magalang naming pakiusap sa iyo, Ama. Opo. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.